Ito na po ang development dito sa controversial na dating Senate President, Senador Escudero. Show cause order. Pinagpapaliwanag na po ng Commission on Election o COMELEC itong senador ng Sorsogon. Kaugnay po ng kanyang pagtanggap ng halagang 30 milyong piso mula sa kontraktor noong before election. Yung kanyang pag-amin at pag-amin din ng nagbigay na kontraktor sa kanya ay isa hong malaking problema at ebidensya na hawak ngayon ng COMELEC para siya ay i-disqualify. Kung di ako nagkakamali, base po sa batas at kapangyarihan ng COMELEC, pwedeng ma-disqualified itong si Escudero. Okay? Sa kanyang muling pagtakbo sa 2028. Halimbawa, tumakbo siya sa kahit na anong posisyon. Kasi re-electionist siya sa 2028 kung di ako nagkakamali. Pwede siyang ma-disqualified kasi isa ho yan sa ground at penalty under the law ng maling pagtanggap ng donasyon ng isang kandidato o political party ay pwedeng ground for disqualification sa anumang pagtakbo muli sa posisyon. Yun ay sa darating pang 2028 kung ano ang kanyang plano. Pero kung merong delikadesa ang isang politiko, dapat yung isyong ito ay maging ground na rin para mag-resign sa posisyon. Kasi nakakahiya na tumanggap ka ng pera, korupsyon yun. Ang pagtanggap ng pera sa kontraktor na aktibong kontraktor sa pamahalaan ay labag sa batas ayon kay Attorney Romy Macalintal. Sabi ni Macalintal, walang personalang kahit sinong politiko na tumanggap sa kontraktor na merong existing contract sa pamahalaan. Korupsyon yan. Bawal yan. Ipinagbabawal sa batas yan. Ngayon, abogado po si Senador Escudero. Alam kong alam niya yan. Yung kanyang pagtanggap ay admission na talagang nangyari yun. At yun mo ang ground na kinakikita ng COMELEC. Kaya siya ay pinagpapaliwanag. Pero kung ulitin ko, kung meron delikadesa, dapat maglib man lang. Kasi korupsyon, bawal at labag sa batas ang kanyang ginawa. Lib lang hanggang walang final decision ang COMELEC. At kung magkaroon ng final decision, dapat i-resign kung merong delikadesa. Pero kung aangguluhan niya ng paninira, aangguluhan niya na politika lang ito, malabong gawin yun ang resignation. Yan naman ang style ng mga politiko. Kahit totoo sasabihin, politika lang. Kahit totoo sasabihin, harassment lang. Hindi naiisip nila ang delikadesa, kayaya sa mga butanteng Pilipino, kayaya sa mga Pilipino nagpapasweldo sa kanila. Wala sila noon. Kahit nga sinabi ng Pangulong, mahiya naman kayo, wala rin eh. Nagpalakpakan pa eh. Standing ovation pa eh. Doon sa State of the Nation address noong last July 28. Kita-kita natin yan. Nakita ng buong mundo. Sa halip na mapahiya, sa halip na mahiya sa Pangulo, nagpalakpakan pa, tumayo pa. Ganong kagarapal ang karamihan sa ating politiko. Kaya dapat yung batas na kasalukuyang umiiral, ipakita ng COMELEC. I-disqualified, hindi lang si Escudero. Lahat ng tumanggap ng donasyon ng mga politiko dapat i-disqualified sa next election. At kung sila naman ay gustong mag-resign, alam nyo, wala pong batas na nagbabawal mag-resign ang kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Wala. Irrevocable resignation, dapat nilang gawin. Walang labag sa batas doon. Kaya ayaw nilang, yung hindi bawal sa batas, ayaw nilang gawin. Pero yung labag sa batas, ginagawa nila. Nakuha nyo? Diba yung insertion, graft in corruption, pagtanggap ng pera kung kani-kanino, labag sa batas yun. Pero yung pagre-resign, wala namang nagbabawal doon. Walang batas na bawal mag-resign, ayaw nilang gawin. Yan ang pinapaliwanag natin. Ganyan ang pagsubok na hinaharap ng mga Pilipino. Maduming politika sa Pilipinas. Maraming makakapal ang mukha. Maraming walang kahiyaan.
maraming karapal ang galawan. Kaya ang latay, ang epekto ay sa mamamayang Pilipino. Matatagalan pa bago tayo umunlad. Matatagalan pa bago tayo makahabol sa mga bansang mayaman. Hindi lang sa Europe, hindi lang sa North America, kahit dito sa mga bansang kapitbahay natin sa ASEAN region, mahihirapan tayo makahabol. Kasi yung corruption dito sa atin, matindi. Noong araw pa hanggang ngayon. Mabuti na lang at in-expose ng Pangulo, naniwala na kayo sa aking sinasabi nung araw pa na mayroong korupsyon. Pero pinagtatakpan lagi. Di ba si Duterte? Yung korupsyon sa kanyang opisina, sa kanyang gobyerno, ng 6 na taon, di ba lagi pinagtatakpan ng DDS, nagagalit pa sila. Paninira lang daw. Yan naman ang alibay, yan naman ang depensa ng mga tao eh. Pag sinabi yung totoo, sasabihin paninira. Pag sinabi yung totoo, pinipersonal daw. Pag sinabi yung totoo, politika lang daw. O di ba? Kaya pa ulit-ulit eh. Hindi man lang nila inisip na, aba, totoo ito, mayroong accountability, responsibility and accountability sa gobyerno. Di ba? Public office is public trust under 1987 Constitution. Pero nasa batas yun, bali wala sa kanila. Dapat hindi. Saligang batas yan eh. Public office is public trust. Kaya nga merong impeachment sa mga impeachable official eh. Pagka merong betrayal of public trust. Pag meron ng pagdududa sa opisina mo at sa iyong posisyon bilang tao, public trust ang pinag-uusapan dyan. Labag yan sa batas. Dapat resign. Dapat may delikadesa. Kaso wala. Pakapalan ng apog, pakapalan ng mukha, kawawa ang mamamayang Pilipino. Pero ako, kahit biktima tayo ng ganitong sistema, aba hindi naman ako titigil. Sasabihin kong dapat kong sabihin at gusto kong sabihin. Katulad ng ginagawa ko sa nakaraang mga taon at panahon. At itong ginagawa ko, mali sila. Huwag tayong matakot sa mali ang ginagawa. Huwag kayong palinlang sa mga mali ang ginagawa. Kahit sila gaanong kayaman, gaanong ka-impluensyang tao, pag mali, mali sila. Dapat ganun. Pag tayo natakot sa abusado, natakot tayo sa mga impluensyang tao, natakot tayo sa mayaman, lalo tayo maghihirap. Dapat manindigan tayo sa tama. Kahit sino pa sila. Dahil ang batas, pantay-pantay. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang lagi natin sinasabi. Huwag nating kakalimutan yon. Ang karapatan ay ipinaglalaban. Ang paninindigan para sa tama dapat mangibabaw. Please like and share ang video ito.